Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Hamas ay isang Islamist organization na may military wing na nabuo noong 1987. Hindi kinikilala ng Hamas ang pagiging estado ng Israel at matagal nang nananawagan na pabagsakin ito. Idineklara naman ng Estados Unidos, European Union at Israel na mga terorista ang Hamas. Taliwas sa ibang grupo ng Palestinians, ayaw makipagkasundo ng Hamas maging sa diplomatikong pamamaraan. Sinalungat nito ang Oslo Accords noong 1993 na isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine Liberation Organization. Sa pamamagitan ng Oslo Accords, itinatag ang Palestinian Authority sa West Bank, subalit nagresulta lamang ito sa pagpapakilala ng Hamas bilang alternatibo sa Palestinian Authority. Noong 4 ng Nobyembre 1995, pinaslang ang panglimang Prime Minister ng Israel na si Yitzhak Rabin. Binaril siya sa likod ng Jewish right-wing extremist na nagtangkang pigilan ang peace process sa mga Palestinians. Tinutulan ng suspect ang Oslo Accords at iginiit na hindi raw dapat mapa sa kamay ng Palestinians ang Holy Land. Bagaman na habang buhay na itong nakabilanggo, hindi raw siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Pagsapit ng taong 2005, isinuko ng Israel ang Gaza at binawi ang mga sundalong idinestino doon. Nanalo sa legislative election ng Hamas noong 2006. Pagdating ng 2007, nasakop na ng Hamas ang Gaza Strip. Naging tahanan ng may 2 milyong Palestinians ang Gaza matapos talunin ng Hamas ang karibal na Palestinian group na Fatah. Subalit naganap ang ilang marahas na palitan ng air raids at rocket fires sa mga taong 2008, 2011, 2014 at 2021. Naitala rin ang pag-aalsa ng mga Palestinians sa mga panahong 1987 hanggang 1905 at 2000 hanggang 2005. Sa pangalawa ay nasalisihan ang suicide bombings ng Hamas laban sa mga Israel. Hindi naging matagumpay ang mga pagtatakang magtaguyod ng kapayapaan sa mga taong 2000 at 2014. Taong 2022, tinawag ng Amnesty International o Apartheid ang ginagawa ng Israel na paglikha at pagpapanatili ng sistema ng operasyon laban sa Palestinians. Sinita ng organisasyon ang territorial fragmentation, segregation and control, dispossession of land and property, at denial ng economic at social rights. Tinututulan ng Hamas ang two-state solution na lilikha sana ng bukod na estado para sa kanila sa West Bank at Gaza Strip. Giit ng Israel, dapat na i-demilitarize ang Palestinian state para hindi maging banta sa kanila. Gusto ng Palestinians na maging kabisera ng kanilang estado ang East Jerusalem na kinabibilangan ng sagradong mga lugar para sa mga Muslim, Jews at mga Kristiyano. Pero giit naman ng Israel, dapat manatiling indivisible at eternal capital ang Jerusalem. Subalit hindi kinikilala ng international community ang pagsakop ng Israel sa East Jerusalem. May mga usapin rin na gustong isulong ang Hamas tungkol sa mga refugee na ang marami ay kasama sa angkan ng mga nagsialis noong 1948 at sa paninirahan ng Jews sa lupang sinakop ng Israel noong 1967. Nais ng Hamas na alisin na ng Israel ang matagal ng blockade na ginagawa nila sa Gaza na sanhi ng paghihirap sa mga taong bayan nito. Katunayan, ang Gaza Strip ay tinaguri ang largest open-air prison ng mga aktivista at ng mga Palestinians. Nakakulong ang mga nakatira dito at kinakailangan pa na humingi ng permiso sa Israel ang sinuman na nais makalabas ng Gaza sa iba't ibang kadahilanan. Kahit na ang Israel ay umatras na sa Gaza noong 2006, pinairal pa rin nila ang kanilang occupying power sa lugar na ito. Bukod dito, ayaw ng Hamas ang polisiya ng Israel sa pagtrato sa mga Palestino at maging sa moske nito. Sa kabila ng limitadong tubig, kuryente, pagkain at iba pang mga supplies ay bukod tangi naman ang kabataan sa Gaza. Sila ay mga bright at industrious students, subalit pagkatapos na lang makagraduate ay walang makuhang trabaho sa Gaza at hindi naman sila makalabas. Ang unemployment rate sa Gaza ang isa sa mga pinakamataas sa buong mundo na 46.4% ayon sa tradingeconomics.com.
Sa ngayon ay hindi lamang gutom at takot ang nararanasan ng mga kabataan kundi depresyon dahil sa kawalan ng kuryente, madilim na sa Gaza, paubos na ang fuel na ginagamit sa mga generators, walang makain ng mga tao at pinapanawan na ng pag-asa ang mga ospital na pasyente na may sakit at maging nabiktima ng airstrikes. Ito na marahil ang pinakamalupit na paglabag sa karapatang pantao na nagagawa ng isang may kayang bansa sa mga tao. Mula noong ika-16 na siglo hanggang sa pagtatapos ng World War I, ang Ottoman Empire ang may kontrol sa pinagtatalo ng teritoryo sa gitnang silangan. Pagkatapos ng digmaang pandaigdig, nakamit ng mga Brito ng kontrol dito. Ginagamit naman sa referensya o ebidensya ng Palestinians ang mga sulat sa pagitan ng Emir ng Mecca at British High Commissioner sa Egypt noong 1915 hanggang 1916 sa kanilang pinanghahawakan na pinangakuan sila na itatatag ang isang nagsasariling Arab state. Noong 1917, sinuportahan ng British government ang pagtatatag ng National Home for Jewish People at dito ay tila nangamba ang mga Palestinians. Sinundan ito ng malawakang pagdating ng mga Hudyo, tinututulan ito ng panig ng Arab dahil hindi raw ito pabor sa kanila na mayorya. Dahil dito'y umusbong ang karahasan at kaguluhan. Noong 14 ng Mayo 1948, ipinroklama ang Israel bilang isang estado at nagsasariling bansa. Subalit kinikilala ng Palestinians ang proklamasyon na ito bilang Nakba o katastrofe na nagresulta sa tinatawag na dispossession at pagkakaantala ng kanilang pangarap na maging isang nagsasariling estado. Kinabukasan, isang digmaan ang sumiklab na kung saan nasa 700,000 Palestinians ang kinakailangang lumikas at magsipangalat sa mga bansang Jordan, Lebanon, Syria, maging Gaza, West Bank at East Jerusalem. Giit ng Israel, hindi sila ang nagpaalis sa mga Palestinians kundi inatake umano ng 5 Arab states ang mga ito, isang araw pagkatapos itatag bilang estado ang Israel. Taong 1949, nahinto ang giyera dahil sa Armistice Pact subalit hindi nagkaroon ng formal na kapayapaan at kasunduan. Noong 1967, inatake ng Israel ang Egypt at Syria na nagbunsod sa Six-Day War. Inukupa ng Israel ang West Bank, Arab East Jerusalem mula Jordan at Golan Heights ng Syria. Nasakop rin ng Israel ang Gaza mula Egypt. Taong 1973, nang atakihin ng Egypt at Syria ang Israeli position sa Suez Canal at Golan Heights na nagumpisa ng Yom Kippur War. Subalit pagkatapos ng 3 linggo, napatras ng Israel ang 2 puwersa. Lumagda ng kasunduang pangkapayapaan ng Egypt at Israel noong 1979. Samantala, nilusob naman ng Israel ang Lebanon noong 1982. Libo-libong mandirigmang Palestinian sa ilalim ni Yasser Arafat ang kinailangang lumikas. Hindi pa pasok sa isang negosasyon ng bansang Israel sa Hamas militant group ng Palestine. Ito ang sinabi ni Israel Ambassador to the Philippines, Ian Flos. Ito aniya ay dahil walang kakayahan ng Hamas na isang teroristang grupo na makabuo ng mapayapang ugnayan sa Israel. Ani Flos, magiging bukas lang sa negosasyon ng Israel kung magbabago ang Hamas group mula sa pagiging militante at maging sa pakikitungo nila sa mga Israeli. Ibinahagi naman ni Flos na taong 2005 pa lang nang umalis ang Israel sa Gaza Strip kung kaya't walang rason ang Hamas Group na namamahala sa lugar na kalabanin sila. Ibig sabihin, simula 2005 ay independent na ang Gaza Strip mula sa pamamahala ng Israel. Tanging ginagawa na lang ng Israel sa Gaza Strip ay ang tumulong para umunlad ito sa pamamagitan ng pagsupply ng tubig at kuryente dahil hindi sapat ang pinagkukunan nila. Nagbibigay rin ng job opportunities ang Israeli government para sa mga Palestinians kung saan malaya silang nakakalabas-pasok sa Israel at Gaza Strip. Sa huli, sinabi ni Flos na hindi lahat ng Palestinians ay kalaban nila at nilinaw nito na tanging Hamas group lamang ang kinukonsidera ng kalaban. Samantala, binigyang din ni Flos na kung may pinapasabog man ng mga building ang Israel, pawang mga occupied lang ito ng Hamas group. Sa kabila nito, hiniling ni Senador Amy Marcos sa administrasyon na timbanging mabuti at itaguyod ang interes ng mga Pilipino sa magiging direksyon ng foreign policy ng bansa sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at Palestinian Islamist group na Hamas. Iginiit ni Senator Marcos na maging pangunahing layunin sa ating foreign policy ngayon ang kaligtasan ng mga Pilipinong nagtatrabaho, naninirahan, turista at pilgrim sa Israel. Bukod sa Israel, ipinasasaalang-alang din ng senadora ang mga Pinoy sa Middle East at North Africa na mas pipiliing ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay roon.
Ipinaghahanda rin ni Senator Marcos ang pamahalaan sa posibleng panganib na madamay o maapektuhan ng bansa kapag tumagal ang digmaan sa pagitan ng gobyerno ng Israel at Hamas militants. Kailangan aniyang mapaghandaan din ang magiging epekto sa bansa ng supply ng langis lalo't mula pa sa gitnang silangan ng ating supply at posibleng magbago ang ihip ng pandaigdigang politika dahil sa nangyayaring kaguluhan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!